Hello everyone! Welcome to Pages and Paces. I'm Jenna. And I'm Clarice. And this is Pages and Paces. Stories we read. The lives we live. Alright, welcome again sa another ating episode for today. And ang episode natin ngayon ay about friendship. So, when life gives you the right characters. Ayan. So, 5 types of friendship daw. Ayan. So, iba-iba to during sa season. Depende, di ba? Yung nami-meet mo yung mga friends mo, depende sa kung anong season. Yes. Meron din mga nagstay, merong nawawala. Ayan. Pero alam mo ba, at ako din naniniwala ako dito na may friendship crisis daw ngayon sa panahon natin, lalo na yung millennials tsaka Gen Z, sabi sa research. Kasi yung adults daw ngayon is lonelier than ever. Diba parang ang dami nating friends sa social media, very connected na tayo lahat ngayon, pero bakit nga ba mas malungkot? And sabi din sa statistics na 3 friends lang ang meron ng isang adult ngayon, maximum na yun, or parang very lucky ka pa or very blessed kapag meron kang at least 3 friends. At ito yung na ano talaga ako dito nung nalaman ko na social isolation daw is equal to or same as yung na ano sa'yo na harm ng smoking, 15 cigarettes a day. So, yun yung realization natin na talagang very necessary ang friendship, lalo na sa women. Pero sa panahon nga natin ngayon, parang ang hirap nang mag-build ng simula na rin nung nag-pandemic, di ba? Nag-COVID, ayan. Simula na nagkaroon ng technology talaga, yung mga smartphone, ayan. So dito, madidiscuss natin sa ating mga viewers and listeners na meron tayong 5 types of friends. So, kung ano yung kailangan mo, anong meron ka, so ma-identify mo kung ano yung sino-sino sila, at kung ano yung kailangan mo, at kung sino ba ikaw dun sa 5 yon. And disclaimer lang, bago tayo mag-start, ito ulit ay based sa personal experience natin. This is not definitely a checklist, hindi din siya parang check na kailangan mong ma-fulfill. And we also believe na, di ba, walang one size fits all sa friendship. True. At tulad nga nung sinabi natin kanina, na iba-iba kasi tayo ng season at iba-ibang friendships din yung na-encounter natin sa every season natin. So, type number 1 na friends natin ay the covenant friend. So, katulad ng, ito yung covenant friend na to ay yung person mo talagang knows everything about you and talagang connected kayo, pati kaluluwa nyo connected, and ito daw, type of friend na to ay limited. Hindi lahat merong ganitong kaibigan. And kapag naisip natin yung covenant friendship, babalik at babalik talaga tayo kay David and Jonathan. Yes. Sila talaga yung perfect example nito, no? And sabi nga din sa Bible na Jonathan became one in spirit with David. Ito talaga yung perfect description kasi pag naging one in spirit kayo, hindi siya yung parang based on emotions, hindi siya based sa convenience, kung hindi sa loyalty. And dinescribe pa nga din siya dito sa verses na to sa Bible na it's a kind of love that surpasses love of women. Na parang kasi during that time, ang pinakamataas lang daw na relationship is yung covenant of marriage nga. Pero na-compare ito doon in a sense na hindi para palitan, kundi para i-illustrate na ito is pinili mo whether dumaan kayo sa mahirap na sitwasyon, nagpinili nyo ang isa't isa na maging parte ng buhay ng bawat isa. True, ayan. So, ano bang nito, klaseng friend na to? So, ito yung lahat talaga alam ng storya ng buhay mo, alam niya. And safe space mo rin to, kahit anong ikwento mo. Parang kahit hindi siya performance na kailangan, di ba? Yung lagi kang attentive or cautious na magugustuhan kaya na to. Natural ka dito sa person na to. Tapos, yun nga, sinabi mo, may mutual commitment kayo sa isa't isa na you'll be there no matter what sa bawat isa. And ito ay long-term investment. Talagang panghabang buhay na pagkakaibigan na to. So, ayan. So, ikaw ba? Can you describe your covenant friend? How did it start? And what make it covenant level? So, ako, ang naiisip ko talaga dito is the friendship that we built
in church, yung mga discipleship group na tinatawag natin. Yes. This is yung parang you are connected, hindi lang dahil meron kayong same na Common hobby. yes, hobbies. Hindi pa nga doon, di ba? Minsan, ang nagiging connection nyo is yung deeper, yung foundation nyo, yung belief nyo kay Christ, kay Jesus. And masasabi ko na covenant level siya kasi it takes commitment and parang transparency to maintain this kind of friendship, diba? Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka nagsha-share, hindi mo mararating yung level na to na covenant level. So, how did it start? Parang nung nag-open ako ng inner self ko sa mga tao na to, nagkaroon ako ng covenant level of friendship na matatawag. Na accepted ka at nakikita talaga yung ibang hindi mo pinapakita sa ibang tao. True yan kasi di ba in our groups, in discipleship group, ayan, parang dun talaga, hindi ka pwede mag-pretend na you're okay. You can just let it out na I'm not okay. Parang naalala ko, di ba, one time, I'm not okay, I cannot attend the group kasi nga I'm crying or something. So parang hindi mo kailangan na, kahit hindi ka nila nakikita, pwede ka maging honest sa kanila. Ayan, and we hope na, di ba? Yes, magkaroon talaga tayo ng ganitong klaseng person sa buhay natin. And reality check lang din na syempre hindi tayong lahat may ganitong level of friendship pa. Pero napakaganda na may example sa Bible, ine-encourage tayo, binibigyan tayo ng wisdom, yes, na magkaroon ng ganito. Kasi isa talaga siya sa bagay na magiging treasure mo dito habang nandito tayo sa earth. Ayan. Tama, di ba? Treasure them. And dapat tayo rin, committed din tayo para magkaroon tayo ng ganitong kaibigan. And sabi nga sa Proverbs 18:24, one who has unreliable friends soon comes to ruin. But there is a friend who sticks closer than a brother. So, covenant friends, sacred siya, rare, pero tsaka huwag niyong expect na lahat magiging ganito. So, bakit sila ganyan? Bakit tong kaibigan ko to, hindi ganito ko maaasahan? So, don't expect. Rare lang talaga siya. Pero kung nakakita kayo at meron kayo ngayon, keep them. Yes. Next type of friend, tinatawag na the iron sharpener. Ito yung growth friend mo. So, ito yung tipo ng tao na uncomfortable sa una, pero kailangan natin ito eh. Siya yung nagcha-challenge sa'yo, pinupush ka niya to grow. Ito yung person na alam mo na sasabihin sa'yo yung totoo kahit mahirap sabihin yung totoo or mas convenient na maging quiet na lang. At ito din yung even uncomfortable nga, sasabihin niya sa'yo yung kailangan mong baguhin. So very not always comfortable pero necessary to sa buhay natin. Ayan. So, biblical example nito ay sa Proverbs 27:17, iron sharpens iron, so one person sharpens one another. Tsaka Proverbs 27:6, wounds from a friend can be trusted. So ito yung mga we want a friend na honest, hindi lang puro maganda yung sinasabi sa'yo, di ba? If makakita siya ng kailangan mong i-improve sa sarili mo, sasabihin niya yun. And paano pa natin ma-distinguish na meron tayong iron sharpener friend? As we mentioned kanina, they call you out. Pero syempre with love pa din naman yun. Hindi naman palaging harsh dapat. And ito din, very important, they ask hard questions. Yes. They notice the patterns na ikaw mismo, hindi mo napapansin sa sarili mo. Meron nga, di ba tayong experience, ako personal experience ko na feeling ko hindi nakikita nung friend ko na to na ginagawa ko yun, pero kinall out niya ako. Ibig sabihin, may nakikita siyang pattern dahil gano'n naka-deep yung level ng friendship nyo. And hindi ka din niya hinahayaan na mas pa ka doon sa ganung sitwasyon or sa ganung pangit na outlook in life or perspective. And they hold you accountable. May accountability talaga. And then kapag nakitaan ka niya ng growth, nagsa-celebrate siya with you. Walang jealousy, walang envy, and china-challenge na pag may stagnation. Ayan. So, magbibigay tayo ng example. Ako, I remember na may nag-call out during COVID season to, na parang, dati kasi ma-post ako lahat. Kasi nga, I want to be transparent to all. Kasi parang,
may sinasabi na, syempre, yung mga pinopost lang daw sa Facebook ay yung magaganda. So, why not I post also the bad things? Pero yun nga, parang na-call out ako doon. Kasi nga, bakit ganun ako mag-post? Bakit lahat pinopost ko or something na hindi siya magandang tingnan? Although sila alam naman nila yung nangyayari, pero yun nga, kung paano kung yung ibang tao yung makakita, makabasa nun. So, parang yun. Although, it takes courage eh. Kasi, possible na syempre, nasaktan ako, nagkaroon kami ng misunderstanding, na-hurt ako in a way, pero nung kalaunan, parang yun yung nagpa-build pa ng relationship namin, friendship namin, na maging stronger pa dahil dun sa pag-call out niya na. And until now, we're still friends, di ba? And we're still telling things pa rin, reminding each other. Pero mas na kami ngayon, gentle. Ayan. Ako naman sa iron sharpener na friend, ang experience ko naman dito is yung ayaw kong umalis sa comfort zone ko. Kasi marami akong gustong gawin. Siyempre, masishare mo yun sa mga friends mo. Pero parang ako, as a person, ayoko nang simulan yun. Na-share ko lang sa'yo, pero not necessarily naman nasisimulan ko yan. Pero itong friend na to, she will push you na hindi, bakit hindi mo i-try, bakit hindi mo gawin. And pag nandun ka na, oo nga, gusto ko nga pala to. So, they refuse to see you na mag-stagnate doon sa isang lugar na alam naman nilang kaya mong umalis. Yes, di ba? So, at yung reality nun kasi is, hindi siya yung friend na laging amen lang or ano lang sa'yo na go, yes, okay yan. Pero sometimes, it's a friend na kailangan maging uncomfortable kayo sa situation and kunyari, sabi mo nga sa pagko-correct. Pero yun nga, doon din kayo mag-grow because those friends na sa paligid ninyo and not everyone can handle this level of honesty. Diba? True. Yung iba, nagkakahiwalay talaga Friendship totally. over. Yes, diba? So, I hope na, wag naman, kung may mga honest friends kayo sa life nyo, kailangan nyo yan for you to grow. And ito yung sinasabi natin na we watch for red flags na tinatawag. Kasi ang iba yung iron sharpening sa tearing down. Yes. Kasi there's a difference talaga. Yung sharpening, makikitaan mo yun ng pagmamahal sa'yo. Yun yung motivation, Yes. bakit kanya kinokorek. Kasi gusto kanyang mag-grow. Pero mapapansin mo kung puro tearing down ang ginagawa. Discouragement. May pagka-judgmental, tapos may superiority, may air of superiority. Tapos palagi na lang critical yung puna niya sa'yo, wala na siyang nakita sa yung tama. Hindi din yun okay. So, advice sa atin, reality check, i-check natin yung heart natin kung meron ba tayong tender heart or receptive heart na mag-accept ng mga corrections. And pag tayo naman yung nagko-correct, tinatambalan ba natin siya ng grace and love? Yan. So, check your heart nga daw. So, growth requires friction nga, di ba? So, dito tayo mag-grow and comfortable friends keep you comfortable. Pero iron sharpens push you forward. And if lahat ng friends mo nag-agree na lang, sino magsha-sharpen sa'yo, di ba? Sino magpapapush sa'yo to grow? Ayan. So, ito naman ang next type of friend natin. Number 3, ay ang the encourager friend. So, ito always sees the best in you. Always a cheerleader. Diba? Magbibigay din sa'yo ng energy, lifts you when you're low, and you can do this friend na type na friend na. You can do this. And ang example natin dito sa Bible is si Barnabas, na which is yung name nga niya, ang meaning is son of encouragement. Imagine yung parang, yung name mo, diba? The very meaning of it is encourager. So parang ganun yung dating mo sa mga tao, nakita ka pa lang nila, nagla-light up na sila, na-encourage na sila. At ang gusto natin dito sa story na to sa Bible is yung kung paano siya naniwala kay Paul, nung walang naniniwala kay Paul. Yes. So parang bago pa ma-prove yung isang tao, si encourager friend, naniniwala na siya agad sa'yo. True. Bago pa magkaroon ng proof na ikaw ay isa talagang mabuting tao or may potential sa'yo, itong friend mo na to, nakita niya na agad yun. Yes. And this one is someone na celebrates your wins, di ba? Genuinely. Kasi meron, di ba, parang sa harapan mo, magse-celebrate, pero pag talikod mo, sasabihin sa ibang kaibigan. So, ito yun ang friend na to na genuine sa inyo. And it reminds you na who you are when you forget, di ba? Minsan, yun nga, pag
ng season ng life natin na discouraged tayo, ito yung magre-remind sa'yo na ito yung kaya mo, ito yung kaya mong gawin, kaya mo to. And it speaks life to you when you're in drowning times na in darkest moments mo. Ito yung mag-a-uplift talaga sa atin. And ito rin yung ating safe space when it comes to sharing our dreams, our hope, and she will try again. So, di ba, minsan, di ba meron tayong friend na paulit-ulit mo na sinasabihin, pero nandun pa rin siya. Pero ito, hindi siya mag-give up. Diba? And never jealous and only joyful friends sa'yo sa mga nangyayari sa life mo. So, can you share a time that you're encouraged and how did it impact you and what season ng time na yun na kinailangan mo? Ang dito, yung di ba na-share ko nga din kanina na marami akong mga gustong gawin talaga sa buhay, mga dreams. And yung encourager friend na to, siya din yung nagpupush sa akin to step up dun sa gusto kong mga gawin. Like sa homeschooling, tapos yung mga ideas mo na feeling mo parang hanggang dream mo na lang or hanggang planning mo na lang, siya yung nagre-remind sa'yo na pwede mo yung gawin. Pwede yung mangyari sa life mo. So, yun yung experience ko. Ako naman, naisip ko kasi ako yung encourager nito. Pero kasi hindi ako masyado nag-share, diba, ng mga thoughts. Pero siguro, na-encourage ako by listening. Nagli-listen lang tong friend na to. Yun, diba, pwede rin ganun kasi kasi nga, she believes in you. So, you should just listen kung ano yung sinasabi mo, talagang attentive. Di ba yun yung kanina nga sinabi natin? Dahil nga sa social media, sa smartphone, most of the time, kahit gatherings, kahit magkakasama, di ba parang distant pa rin. Pero itong friend na to, talagang she listens, and she listens well talaga kasi talagang ang ramdam mo. Ayan. Okay, and balance check din dito sa type of friend na to. Meron kasing encouragement na toxic positivity, di ba? Parang fake hype lang, fake hype energy na wala lang, para lang may masabi siyang maganda sa'yo without really encouraging you. Pero reminder sa atin, di ba, na real encouragement is based on truth, grounded on truth. Parang, ito yung encouragement, saan ba nanggagaling yan? Saan truth mo kinukuha yan sa Bible? And di ba, na pag-aralan din natin before na yung meaning ng encouragement is to infuse courage. And paano tayo makakapag-infuse ng courage kung wala tayong basis ng pinagsasabihan natin? Paano ma-encourage yung tao na yun? So, this is also parang borrowed hope. Kasi di ba meron tayong time sa life natin na parang nandun ka na sa end of your road, na feeling mo wala nang mangyayaring maganda sa'yo. Pero this friend holds the hope for you habang ikaw ay nandun sa dark spot at hindi ka niya iiwan kasi papakita niya sa'yo na pwede ka pang makaalis dyan. Yes, i-remind niya sa'yo yung truth. Totoo yan, di ba? Sobrang sarap talaga na magkaroon ng ganitong friends, di ba? Sa Romans 12:15 nga sabi, rejoice with those who rejoice. So, ganun dapat tayo maging kaibigan. So, it's a reminder also ito, hindi lang natin titingnan bakit wala akong, ba't di ganito yung mga friends ko. Baka naman maging ganun yung after nila marinig to. But, for us also to check kung nagiging encourager ba tayo sa ibang tao or loyal ba tayo. So, lagi natin titingnan yung ating sarili. And jealousy kills friendship nga daw. So, kung di ba minsan kasi doon din natatapos yung yung friendship. Example, naging successful yung isa niyang friend, tapos siya parang feeling niya na talagang nasa bahay lang na left out. Parang 'di ba, parang siya na mismo, ay wala na kami, friendship over. Pero 'di ba, hindi naman yun yung minimin ng ibang friends niya. So, alisin natin yan. And if your friends can celebrate you, check that. Ayan. So, tingnan nyo kung meron kayong ganong friends. And if you can't celebrate with your friends, di ba? Kapag sila naman ang successful, check natin yung ating heart. So, encouragers are rare. Protect them. Naman, type 4 ng friendship, the low maintenance friends. So this type of friend defies all expectations sa social media. Kasi ito yung mga friends natin na hindi natin nakakausap everyday. Minsan pa nga, kahit isang buwan na yan, hindi kayo nakapag-usap, hindi kayo nakapagkamustahan. Pero when you do connect, nandun, walang gap. Nandun pa din yung connection nyo. You pick up where you left off.
And minsan pa nga, di ba, 2 to 3 times lang kayo magkita per year, pero pag nag-usap kayo, parang kahapon lang ulit kayo. Wala nagbago. Yes. Ayan. So, ano ba itsura nitong friendship na to? So, ito yung mga example sa atin, sa mga moms, di ba? Busy lives, different schedules. Siyempre, yung iba working, yung iba talagang wala mapag-iiwanan din ng mga anak, pero still present. Diba? Anytime, one message away nga lang daw ang tawag, diba? And ito rin yung mga random memes na nagsisendan kayo, or voice notes, or parang naisip kita. Yung bigla na lang mag-message siya, kamusta ka, diba? And sabi nga, hindi dahilan ng distance para ma-disconnect dito sa friends na to. So, yung sinabi mo, parang kahapon lang nagkita yon. So, kung saan kayo nahinto, dun lang din babalik pag nagkita kayo ulit. So, ano ba yung, how often kayo nag-uusap ng friends na to? Tapos, ano yung proof na solid pa rin talaga yung samahan? And last time na nag-meet, anong nangyari? Ang friendship natin na ganito is yung pareho natin talagang moms. Kasi, di ba, as a mother, meron kayong connection na kahit hindi kayo palaging nagkikita. Since pareho kayo ng struggles, pareho kayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, parang iyon yung invisible thread na nagko-connect sa inyo. And yun nga, pag nakapag-sendan lang kayo ng meme sa group chat, parang iyon na yung catch up nyo sa isa't isa. Na parang, and nakakagaan din ng loob ako personally, my experience. Pag may nakitang or share sa akin na nakakatawa, parang yun na yung, na-relax na ako even for 5 minutes of my life. And na-feel ko na yung support ng friends ko na yun. Kasi, parang na-snap out of ka dun sa isang kondisyon na halimbawa, during the time na sinend nila yun, iniisip ka, di ba? So parang, alam mo yun na parang kahit ito yung hindi mo marereplyan agad, pero hindi rin magtatampo sila sa'yo. Yes. Kasi nga, both of you na nagkakaintindihan and kahit heart-heart lang, and puro reels, di ba? Minsan, sending reels, pero yung tungkol sa life, parang yun na yung message na wala nang long messages, pero ramdam mo na naiisip ka pa rin ng kaibigan mo na to. Ayan, so. Meron kasi din cultural pressure na parang na-condition yung mind natin na dapat para maging close kayo, may constant communication, umaga, tanghali, hapon, Wow, or weekly. Pero isang lie yun kasi hindi porke palagi kayong nagkikita, may lalim na yung communication nyo. Meron kasi di ba na, sige, weekly kayo nagkikita, pero yung usapan nyo, mababaw lang. Very shallow lang. Hindi ka makapag-share nung deepest thoughts mo, yung mga pinagdadaanan mo. And pag silence, it does not necessarily mean distance. Kasi di ba, yun nga as a mom or someone na pareho kayo ng pinagdadaanan, even silence nga means everything na din. Yung fact lang na nandyan sila to listen to you. And ito talaga is reality. Meron talagang friendship na kailangan consistent. Pero meron din namang friendship na built on security. And kapag kasi ganun yung nangyayari sa isang friendship, hindi nyo kailangan ng constant proof. Pero both are valid naman. Yes, true yan. So, don't guilt yourself. So, kung hindi kayo nakaka-reply or something, maiintindihan kayo nito ng kaibigan nyo, don't guilt them. So, na hindi na nakaka-reply sa'yo agad. Ayan, pero dahil dapat naiintindihan nyo rin sila. And different rhythms, same love. So measure by safety, trust, pick up where you left off, ability. So, encouragement sa atin sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times. So, hindi lang naman sinabi dyan, di ba, na a friend texts every day. Hindi din sinabi dyan na a friend is always available. At all times, meaning even when you are apart. Kahit hindi kayo palaging nagkikita, and distance doesn't delete friendship. Ayan. So, sobrang sarap na magkaroon tayo ng ganitong kaibigan na alam mo na nandun ka pag bumalik ka dun sa lugar na yun or nag-meet up kayo. Ayan. So, type number 5 na friend ay ang seasonal friend. So, ano ba tong seasonal friend na to? So, they're for a specific season or reason. So, not forever, pero not less valuable naman. So, minsan ito yung mga college friends, high school friends, work friends, or church small group friends na acquaintance, di ba, na nakasama mo. Pero may purpose, serve their purpose. So, parang ito yung na-serve na yung, kasi minsan nagtataka tayo, bakit
hindi mo na to kaibigan. Pero yun nga, may mga season lang sila at na-serve na nila yung purpose nila. Then, paths diverge na. At ito yung mga seasonal friends natin, meron tayong nabibuild din sa kanila na intense closeness, during those season na na-meet natin sila, na-change yung life natin. And meron, ito din yung mga type ng friends na life-giving, even just for a single season. Pero syempre, life happens. Yeah. Lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng lugar, lumipat ka ng work, nag-asawa. And priority shift, di ba? Na hindi na kayo same ng priorities, hindi na kayo makarelate sa pinagdadaanan ng isa't isa. Nag-grow kayo in different directions. Pero walang fight, walang betrayal na nangyari. Yun nga lang, talagang nag-end na yung purpose niya sa life mo. Yung friendship na yun. Actually, di naman nag-end yung friendship di ba? It's just that hindi na lang kayo sabay. Di ba? Hindi na lang kayo tugma. So anong season to maaring, example tayo, mga friends natin na single pa. So, syempre, ito, hindi naman siya nag-end, pero yun nga, hindi rin tayo magkatagpo na. Dahil iba yung priorities, iba yung kailangan natin. So, ayan, ikaw ba, meron ka ba share na friend na to na nakasama mo, pero ngayon? Yes, marami din akong very close friends, and I can say na life-changing talaga yung naging friendship ko sa kanila nung college. Kasi di ba nakadorm ako for 4 years, sila yung kasama ko. So nakapag-build kami talaga ng relationship. Pero yun nga lang, since taga Bulacan ako and most of them taga Manila, magkakalayo, tapos ako late ako nag-asawa. So yung mga friends ko may mga families na. So yun yung shinare natin kanina, nag-iba kayo ng season. Pero yung na-build nyo na connection, hindi naman nawawala yun eh. Yun nga lang, hindi na kayo updated sa isa't isa. Tsaka hindi naman porket, yun nga, hindi na kayo updated sa isa't isa ay parang hindi yung true friendship yung nangyari. So, wag naman natin i-equate na gano'n na dahil umalis sila, wala na sila sa life natin at now, at present, ay huwag natin sabihin na parang hindi naman naging totoong kaibigan, hindi naging totoo yung nangyari. Truth pa rin yun, kaya lang nga, yun nga, life happens. So, ito yung hard part dito We want all friends to be forever. Ako, talaga parang ko na, bakit mo nawala yung friend ko na to? Pero yun nga, it is, but that's not realistic. Talagang kailangan, may mawawala at mawawala talaga. Season change, people change, and that's okay. And paano nga ba natin i-honor yung mga seasonal friends natin? So ito, wag nga nating i-rewrite negatively yung nangyari, yung friendship na porque hindi na natin sila kasama ngayon or part ng life natin ngayon, sasabihin natin na hindi sila naging real friend. And we honor it for what it was. Especially ako, talagang very thankful ako sa mga naging friends ko ng college dahil para ko na din silang mga sisters talaga. And tawag nga din nila sa kay mami ko is mami din. So marami kaming na-build na magagandang memories and I only have gratitude for that season in my life. And letting go gracefully is also part of wisdom. Walang bitterness, just gratefulness sa na-experience natin kasama sila. So parang happy moment lang pag nag-look back ka. Sabi nga sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity. So even friendships have seasons. So some are lifetime, some are chapters, both matter. Forcing a seasonal friend to stay will be painful for the both of you. Ito, meron tayong bonus type ng people or friends na kailangan natin sa life natin. Ito yung community, the 70. Ang ganda nito kasi si Jesus, meron daw siyang 3, meron siyang 12, and meron siyang 70 followers. So ito yung tinatawag nating wider community. Hindi lahat may same access sa'yo at hindi yun masama. In fact, that's wisdom. May boundaries ka at hindi mo ine-expect na lahat ng tao sa paligid mo ay may same level of relationship or access sa'yo. Yung iba, mas close sa'yo, mas malaki yung access sa'yo. Yung iba naman, ka-meet up mo lang sila sa ibang area or aspect ng life mo. Like, di ba, meron tayong mga church friends, mga neighbors, yung co-op friends natin sa homeschool group natin. So, ito yung meron kang casual connection, meron ka ding hindi ganun ka-deep na intimacy. And kailangan talaga natin yun. Kailangan natin lahat yun kasi ang importante ng community. True.
Ayan, so, bakit nagmamatter to? So, you need layers of friendship nga naman. So, not everyone has to be deep. So, community, kung saan ka nagbe-belongingness mo, di ba? And even surface level connection helps loneliness. So, parang sinasabi mo nga, for us, ang dami kong circle of friends, pero hindi siya same level. So, meron talagang iba deep level. Etong friendship ko na to, ito yung friends ko na college, mga ganun na connected pa rin, pero hindi sila na updated sa buhay ko na bawat kilos. So, yon. I hope na yung sa mga limang types ng friendship ay meron kayo available at kayo rin sana, ganun kayo sa mga kaibigan nyo. Yes, this is a perfect time to look at our friends honestly, not to criticize, Yes. but to gain wisdom na ito yung some type of friendship na talagang napaka-important sa buhay natin. Talagang magiging treasure sila once we have them in our lives. And syempre tayo din, ito yung parang ini-aim natin na maging ganito tayo sa mga friends natin. Ayan, not all friendship look the same and that's beautiful. Different types serves different purposes. Treasure what you have. Don't force what's not there. God designed us for community, layers, types, seasons, and remember, you are not alone. See you next chapter!